Wow naman, ang saya-saya nila, ang galing. Nilapitan sila nito. Bianca, awat ni Enzo. Ayoko ng gulo, please, baby. Hindi naman ako manggugulo eh, binabati ko lang kayo. Maangas sa sagot ng babae. Well, at mukhang nag-e-enjoy ka na. Kasama ng mga pangit na yan. Nasaan bang pangit dito? Nagkunwari si Alexandra ang hinahanap ang tinutukoy ng babae. Nangangamoy ang palaya na naman dito. Baka sila ang tinutukoy ni Bianca na pangit, sabi ni Jensel. Ikaw, Malena, may pangit ba dito? Demonita, meron? Sabay nguso nito kay Bianca. Nagkatawanan ng mga kasama ni Alexandra ng mga babae. Hoy, kilalanin niyong binabangga ninyo. Banta ng kasama ni Bianca kin Alexandra. Pustahan tayo ulit, gusto nyo? Hamon ni Jensel. Nagbigay na isang mapaglarong ngiti. Girls, enough. Huwag natin iruwin ang moment natin ang dahil lang sa mga basurang to. Bye, baby. Inalikan si Enzo ni Bianca sa labi. Sinimangutan ni Alexandra ang babae na nagbababay pa sa kanila bago umalis. Napakamot naman si Enzo ng batok. Let's go, sabi ni Alexandra na nauna pa sa paglalakad sa kanila. Mukhang nawala na sa mood ang dalaga. Di ni Enzo naawat si Bianca kanina. Naka-receive din siya ng text mula kay Bianca. Puntahan daw niya to sa may CR. Nagpaalam siya saglit sa mga kasama. Mag-restroom lang ako, sabi ni Enzo. Sige, doon lang kami sa department store, sagot na Jensel. Inawakan nito sina Malena at Alexandra na hindi man lang nakuhang sulyapan siya. Napailing na lamang siya. Nakita ni Enzo agad si Bianca na nakasandal sa pader ng CR. Agad niya tong nilapitan. Oh, bakit? Tanong niya. Matagal mo na akong di pinupuntahan, Enzo. Alam mo naman wala pa akong source of income. Tapos hindi mo man lang ako naalalang tawagan. Nakasimangot na sabi ni Bianca. Busy kasi kami eh, sagot ni Enzo. Saan? Busy ka kay Alexandra? Enzo, huwag mo naman akong baliwalain. Alam mo naman, ikaw na lang ang meron ako. Sabi nitong maluha-luha. Kung di pa kita nakita ngayon, marahil hindi ka pa magpapakita sa akin. Nag-usap na tayo tungkol dito, Bianca. Bakit hindi mo yun maunawaan? Anong gusto mo? Hayaan ko lang na agawin ka ng babaeng yan sa akin? Wala siyang inaagaw, please. Minsan, intindihin mo rin naman ang sitwasyon. Hindi maaari to. Tsaka na tayo mag-usap, Bianca. Umuwi ka na lang muna. Enzo! Enzo! Mahinang tawag ni Bianca sa kanya habang siya ay papalayo. Minsan nasasakal na siya dito. Nahihirapan siyang makisama sa babae. Hindi niya alam hanggang kailan niya to kayang tiisin. Ngayon niya naiisip ang tanong ni Alexandra sa kanya na bakit niya to nagustuhan. Pinuntahan na lang ni Enzo ang mga kasama sa department store. Bago niya lapitan ang mga to, isang message ni Bianca ang natanggap niya. Magkita tayo sa park na dati nating tagpuan, alas 7 ng gabi. Maghihintay ako doon anong oras ka man dumating. Di ako uuwi hanggat wala ka pa. Ini-off ni Enzo ang cellphone, baka tumawag pa to sa kanya. Nakita agad niya ang tatlo na masayang namimili ng damit. Agad niyang nilapitan sa Alexandra. Anong napili mo? Kunin mong lahat, ako magbabayad? Sabi niya sa dalaga. Hindi ako si Bianca na lagi nagpapabili, okay? Kaya kong bilan ng sarili ko. Galit ka ba? Hindi no, masayang masaya kaya ako. Di ko akalaing naririto siya, huwag ka na magpaliwanag. Tumunog ang cellphone ni Alexandra. Si Lolo. Hello po? Opo, nasa mall po kami. Ngayon na po ba? Sige po, okay po. Anong sabi? Tanong niya rito. Pinapauwi na tayo, food tasting daw. Bakit sa'yo tumawag at hindi sa akin? Eh baka sawa nang maging apo ka, kaya ako nang kapalit mo. Sobra ka naman. Jensel, Malena. Tawag ni Alexandra sa dalawa. Pinapauwi na kami ni Lolo. Dito ba muna kayo? Oo, manonood kami ng sine ni Malena. Sige, ingat kayo. Sige, mauna na muna kami ha. Babalik pa kami sa kondo. Nandun ang kotse. Sabi ni Alexandra kay Jensel. Ingat kayo ni Enzo, Alexandra. Paalam naman ni Malena. Masarap ang lahat ng dala nila. Sabi ni Enzo sa kanya. Ano sa palagay mo? Alin dyan ang pipiliin natin? Gusto ko yung beef with stewed veggies, chicken pastel, kalderetang kambing, embutido, kare-kare, lechong kawali, stuffed crab, buttered seafood. Yung appetizer naman, creamy soup, California maki, fresh salad. Ang dessert naman, panakota, chocolate chip at fresh fruits. Sagot na Alexandra. Good choice po, ma'am. Lahat na napili nyo, bestseller talaga. Wika ng coordinator na may-ari din ng catering. Kayo po, Lolo, maidadagdag kayo? Tanong ni Alexandra sa matanda. Okay na sa akin na napili mo, Iha. Kayo, Thelma. Tanong nito sa ina ni Enzo. Sila naman daddy ang ikakasal. Lahat ng desisyon ibigay na natin sa kanila.
Nakangiting wika nito. Ikaw, Florence. Baling nito sa tatay ni Enzo. Okay na po yan. Ikaw ba paring Martin? Okay na ba siyang gusto ng mga anak natin? Alam ko, kaya na nilang magdesisyon para sa mga sarili nila. At may tiwala ko sa panlasa ni Alexandra. Alam ko, tama ang pinili niya. Sagot ng kanyang ama. Ayos ng lahat ng yan, sabi ni Lolo Miguelito. Ayokong mabibitin ng mga bisita kung sakali ha. Magsabi agad kung kayang i-produce upang hindi kami umasa at mapahiya sa mga darating na tao. Sabi ni Lolo Miguelito. Areglado po. Mauna na po kami para magtingnan ng auto. Maraming salamat po sa pagpili sa amin na serbisyuhan kayo. Magalang na paalam ng coordinator. Sige, mag-iingat kayo. Nagtayuan sila at nakipagkamay sa mga bisita bago tuloy ang umalis ang mga to. Matutulog na si Alexandra na may kumatok sa kanyang pinto, si Tita Claudia. Maaari ba akong tumuloy? Tanong nito. Opo naman, tuloy po kayo. Binukas niya na malaki ang awang ng pinto ng kanyang kwarto. Bakit po, tita? Gusto lang sana kitang batiin sa nilalapit mong kasal, sabi nito. Aandap-andap ang kilos nito. Waring may nais sabihin ngulit di naman maituloy. May iba ba kayong gustong sabihin sa akin? Alam ko na hindi lang po yan ang pakay nyo. Kilala kita, tita, kapag hindi ka mapakali, naglilikot ang paa nyo. Pambubuko niya rito. Nagmamadali itong tumigil sa paggalaw ng mga paa. Sinabit sa tengang nalaglag na bakabukok sa pisngi. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Tita Claudia. Ano kasi, na may relasyon kayo ni Papa? Pangunguna ni Alexander dito. Tita, masyado kayong obvious. Kita rin po sa mga kinikilos ninyo, basta wag lang po kayong sasabay sa amin magpakasal ha? Salamat. Niyakap siya ni Tita Claudia. Ang akala ko hindi mo ako matatanggap. Parang nanay ko na po kayo. Magkatulong po kayong lahat na nagpalaki po sa amin. Bakit di ka nag-usisa sa amin tungkol sa napapansin mo? Pagkaway ko malasto sa kanya. Inihintay ko lamang po kayo magsabi. Wala po akong karapatan na pangunahan kayo. Iniisip ko paano ko sasabihin kay Malena. Umamin lang po kayo gaya ko. Alam niya naman po ang nangyayari sa inyo. Nagulat si Tita Claudia sa sinabi niya. Paano? Napag-usapan na po namin kasi yan kaninang umaga. Wala naman pong problema sa amin at matatanda na po kami. Sagot ni Alexandra. Kitang-kita niyang saya sa mukha ng Tita Claudia niya. Hindi siguro to makapaniwala sa sinabi niya. Maraming salamat sa iyo, Alexandra. Naway hindi magbagong pagtingin mo sa akin. Lalo ko nga po kayo mamahalin kasi magiging nanay ko na kayo. Naku, pinapaiyak mo naman ako eh. Asan po ba si Papa? Umalis lang. Hindi nga niya alam na magsasabi ako sa iyo ngayon ng tungkol sa amin. Ang gusto niya sana pagkatapos ng kasal mo. May kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto. Tuloy, malakas niyang sabi. Hey! Nagulat to na makitang may kasama siya. Kayo po pala, tita. Paalis na rin ako. May sinabi lang ako kay Alexandra. Sige, iha ha, mauuna na ako. Mukhang may pag-uusapan pa kayo ni Enzo. Tumayo na to at saka tumalikod sa kanya. Sige po, tita. Paalam niya dito. Good night po, tita. Sabi naman ni Enzo. Good night, guys. Maganda sa labas ngayon. Kahit sa rooftop mag-stargazing, may meteor shower pa. Talaga po? Masayang sabi ni Alexandra. Oo, ipaparedy kong telescope doon. Tsaka tuloy nang lumaba si Tita Claudia. Tara, yaya niya kay Enzo. Umakit tayo sa taas. Yayayain talaga kita doon. Nahiya lang ako kay tita. May nilabas tong telescope na maliit. Wow, ang ganda niya na. Tara na. Hinila na ni Alexandra ang lalaki palabas ng kwarto. Hindi ni Bianca makontak si Enzo. 2 oras na siya naghihintay sa park na tagpuan nila noon. Kanina'y marami pang mga tao doon, ngunit ngayon wala na. Mangilan-ngilan na lamang ang mga ito. Karamihan sa mga naroon magkakarelasyon. Agaw pansin siya doon dahil kakaiba ang kanyang ganda at tangkad. Miss, magkano isang oras mo? Tanong na isang lalaki sa kanya na medyo matanda na. Che, di ako pumapatol sa walang pera, no? Sagot ni Bianca. Kakapanalo ko lang sa sabong. Malaki-laki din ang napanalunan ko. Ayaw ko namang umuwi agad ng bahay at makikita kong asawa kong amoy laging ulam. Ni ayaw mag-ayos ng sarili. Kapag nagsisiping nga kami, nakapikit na lang ako eh. Kwento nito kahit hindi siya interesado. Di niya maiwasang marinig ang sinasabi ng lalaki. Hoy, paring Turing, anong ginagawa mo dyan? May 2 lalaki pang lumapit sa kanya. Tinatanong ko kung magkanong oras itong magandang babaeng to eh. Sagot ni Turing.
Ineng, bagong panalo sa tupada yan. Milyon ang naiuwi ngayon pero kung ayaw mo sa kanya, pwede naman sa akin. Sabi ng isang lalaki. Paring Box, baka naman akong gusto. Magkano bang presyo? Mukhang may mga mauuto ako ngayong gabi. O sige, ganito na lang. Kung kaya ninyong 500,000 kayong tatlo, kaya ko kayong pagsabay-sabayan, sagot ni Bianca. Wow! Hindi ko pa nga nasusubukan yan. Ano mga pare? Tanong ni Turing. Call, sabi ng mga to. Nasaan ang pera? Cash ha? Nag-abot si Turing ng 3 bundle at tig isang bundle naman ang lilibuhin ng 2. Akong mauuna ha, malaki ang ambag ko sabi ni Turing. Ilalagay ko lang to dun sa kotse ko. Teka, baka hindi ka na bumalik. Paniniguro ng mga to. Oh, hawakan niyo ang bag ko. Pumunta siyang kotse, nilagay ang pera at saka binalikan ng mga lalaki. May kinuhang energy drink at nilagyan niya ng ecstasy. Gusto ko sa talahiban. Parang ginagahasa, ganon. Sabi ni Bianca. Ha? Nagkatinginan ng 3. Ayaw mo sa kama? Para iba-iba naman. Lagi na lang sa kama Papayag akong sampal-sampalin niyo ako at suntukin. Pero sa mga braso tita lang. Suhestyon niya. Bakit ganun ang gusto mo? Tanong ni Box. Marami. Inumin niyo to para malaman niyo kung bakit. Pero mamaya na. May alam ba kayong bakanting lote dito? Tara na, pero wag tayong magsasabay-sabay ha? Pumasok sila sa isang masukal na lugar na may space sa gitna. Parang pa pwedeng mag-picnic sa lugar. Inumin niyo na yan. Utos ni Bianca. Ay baka may lason to ha? Sabi ng mga ito. Bakit ko kayo lalasunin? Ito, meron din ako. Walang halo ang ininom niya. After 5 minutes, tumatalab ng droga sa katawan ng mga to. Inumpisa na siyang hawakan kung sang-sang parte ng katawan. Wag! Maawa kayo sa akin? Pagmamakaawa ni Bianca sa mga ito. Huwag ka nang pumalag. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? At saka pinunit ng mga ito ang kanyang damit. Hinablot din ng mga ito ang suot na niyang panloob. Wow, ang kinis. Pwede na to, mukha namang masarap ang babaeng to Maawa kayo. Nagtangka si Bianca ang tumakbo, subalit naabutan siya ng mga to. Hinila ni Turing ang kanyang buhok. San ka pupunta? Sinampal siya ng lalaki, kaliwat kanan. Saka siya ay tinihaya ng mga ito. Pinagsawa ng mga lalaki ang kanilang labi sa kanilang katawan. Makulit ka ha? Pinagsasuntok siya ng mga ito. Wag! At hawak ang 2 ay binugbog siya. Ramdam ni Bianca bawat lapat ng mga kamao nito sa kanya. Tinulak siya ng lalaki may hawak sa kanya at napasubsob siya sa damuhan. Saka siya tinihaya ng mga to. Pinagsawa ang kanilang labi sa kanya. Binaboy siya ng gusto. Ilang beses pa siyang pinagparausan bago siya iniwang lambot na lambot, halos wala ng buhay. Nag-ipon siya ng lakas, saka gumapang malapit sa kalsada para humingi ng tulong. Dito na siya nakita ng mga dumaraan sa lugar na yon. Tumawag ng ambulansya at mga pulis. Kalunos-lunos ang sinapit niya. Tinawagan ng kanyang mga magulang ng doktor sa ospital. Maaari bang wag na natin ipalabas sa media to para na rin sa kahiya ng anak ko? Pakiusap ng tatay ni Bianca. Opo sir, masusunod po, sagot ng pulis. Siya naman hilong-hilo, ngunit mas namang ang tuwa. Enzo, hahanapin mo ako, total pinabaliwala mo naman ako. Mamatay ka sa konsensya? Iisipin mo, sinapit ko to ng dahil sa'yo. Di mo alam ang mga kaya kong gawin, balikan mo lang ako. Hindi ang isang Alexandra Solomon lang ang aagaw sa'yo sa akin. Marami na akong hirap sa'yo, kaya dapat akin ka lang. Walang maaaring umagaw sa'yo magkamatayan man, sabi ni Bianca sa sarili. Nagising si Enzo sa mga katok sa pintuan ng kanyang kwarto. Tiningnan niya ang oras, 5:00 pa lamang ng umaga. Napuyat sila ni Alexandra pag sa stargazing kagabi kasama si Malena at Chancel. Naiinis siyang tinungo ang pinto. Ang mommy niya, anak, nariyan ang tatay ni Bianca, bilisan mo. Sabi ng mommy niya, bakit daw po? Nagulat si Enzo sa sinabi nito na naroon ang ama ni Bianca. Ano kaya ang ginagawa niya dito ng ganito kaaga? Sumunod na lamang siya sa ina. Naroon to nakaupo, kausap ang kanyang ama. Anak, tawag ng tatay niya. May nangyari daw pong di maganda kay Bianca. Ano yun? Naupo siya. Nasa ospital ang anak ko ngayon. Enzo, nakita siya kahapon ng mga residente sa kabilang barangay. Walang saplot at bugbog sarado. Kinahas ang anak ko, Enzo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya at bakit siya napadpad doon. At ngayong nagising siya, ikaw ang hinahanap niya. Nakikiusap ako sa'yo, puntahan mo ang anak ko.
Para si Enzo, binuhusan ng tubig. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Nakikipagkita to sa park na dati pa nilang pinagpapasyalan. Hindi niya to sinipot. Kasalanan niyang nangyari. Kung pinuntahan niya to, hindi to mapapahamak. Anak, magbibihis lang kami. Sasamahan ka namin? Sabi ng kanyang ina sa kanya. Huwag niya na nang ipaalam sa papa at sa iba pa ang nangyari. Ayon na rin sa pakiusap ng tatay ni Bianca. Bigla si Enzo umiyak. Di niya na alam ang gagawin. Ipinahamak niya ang babae na ang tayong nais lamang naman ay ang makita siya at makausap. Siya ang may kasalanan. Siya ang dapat sisihin. Pinagmasdan ni Enzo si Bianca. May mga pasado sa mukha. Putok ang labi. Ang mga braso ay puro galos. Maraming pasa. Tanda na pinahirapan to. Kalanos-dunos ang itsura ng babae. Lalo siyang na-guilty na makita to sa personal. Kung maaari niya lang saluhin lahat na nangyari dito, ginawa na niya. Enzo, mahina ang boses ng babae. Akala ko hindi ka na darating. I'm sorry, Bianca. I'm sorry. Umiiyak niyang hinawakan ng kamay nito at hinalik-halikan. Kung di dahil sa akin, hindi ka sana nagkaganyan. Kung dumating ako, hindi ka sana napahamak. Kasalanan ko rin naman eh. Umasa kung darating ka. Mahina ang boses nito at subilay ang malungkot ng ngiti. Alam kong umasa ka at ako talagang may kasalanan. Sana inintindi kita. Sana ako ang nasandalan mo noong mga panahong kailangan mo ko. I can't imagine na nakakaganito ka dahil sa kapabayaan ko. Ako sana nagtanggol sa'yo pero wala ako. Tinayaan kong mangyari to sa'yo. Umiiyak niyang sabi dito. Tuparin mo ang pangako mo sa akin na babalikan mo ko after 3 years para tayo na magpapakasal. Mahina pa rin ang tinig nito. Oo, pangako. Sana wag mo akong baliwalain. Sagutin mo sana mga messages ko. Ayokong isipin na ipagpapalit mo ako at baka yun din ang hindi ko makayanan. Yung sinabi ko sa'yo, tutuparin ko yun. Pagbabayarin natin ang gumagawa nito sa'yo. May mga polis na bang nagpunta dito? Hindi ko pa alam. Ngayon lang kasi ako nagising. Salamat at pinuntahan mo ko. Pupuntahan talaga kita. Patawarin mo ko. Di ni Enzo makayanan ang itsura ng babae. Napasubsob siya sa kama at umiyak. Napakabobo niya, tinihaan niya lang ang babaeng mapahamak. Kung tinagpo niya to at pinagbigyan makapag-usap, hindi to nangyari sana. Siya ang responsable. Anong klase siyang nobyo? Napakasakit pang isiping may nagsakripisyo sa kababayaan niya. Pumasok ang nurse at isang doktor sa loob. Sir, iti-check lang po namin ang vitals ni ma'am. Wika ng nurse. Lumayo siya ng kaunti at pinapanood kung ano ang ginagawa ng mga to. Dok, kamusta po si Bianca? Tanong ni Enzo sa doktor. Meron siyang perennial tear, 2nd degree. Paliwanag nito. Ang mga pasa hindi gawa ng iisang tao, malamang 2 o higit pa may kagagawa nito. Intact pa naman ang mga internal organs niya. Marahil pangahari lang kanilang nais. At di nila balak na patayin si Bianca. Nasa sulok sila at mahihina lang ang tinig para di marinig ni Bianca ang usapan. Halos hindi si Enzo makapaniwala sa nangyari sa dalaga. Nang dahil sa kanya, nakaranas to ng malalang pang-aabuso. Pagkaalis ng doktor, tumulo ang kanyang luha. Sobra niyang guilty sa nangyari. Bakit ka umiyak? Tanong ni Bianca sa mahina pa ring tinig. Wala naman, nagugutom ka ba? Tanong niya rito. Hindi naman, may papakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Huwag yun ang ipaalam kahit kanino ang nangyari sa akin, please. Pakisabi kina tito at tita, ayokong kaawaan ako ng lahat at masirang plano mo. Kilala ko si Lolo. Ipamimigay niya talaga ang bagay na para sa'yo kung di mo siya susundin. Makakaasa kang walang makakaalam. Mangako ka. Pangako. Bumukas ang pinto, pumasok ang mga magulang niya. Iya, kamusta ka na? Tanong ni Thelma, mama ni Enzo. Okay naman po, tita. May mga pulis na sa labas. Kakausapin ka yata? Sabi ni Florence ng kanyang ama. Tita, tito, salamat sa pagdalaw. May papakiusap po sana ako, sabi ni Bianca. Ano yon? Huwag yun na po sana ipaalam kahit kaninong sinapit ko. Nakakahiya po. Ayoko po nakawaan ako ng lahat. Makakaasa ka, iha, na walang ibang makakaalam ng nangyari sa'yo kahit sino man sa bahay. Salamat po. Ngumiti si Bianca, halata sa itsurang pait na nadarama. Ang pinagdaraanan nitong bakas na bakas sa mukha. Namamaga ang pisngi nito kaya't sigurado nahihirapan tong umiti ng maayos. Di ni Enzo akalain na ito magiging kapalit ng mga kaligayahan niya sa piling na Alexandra. Nagkamali siya, ito ang karma niya, nasabi ni Enzo sa sarili. Ang daddy ni Enzo ang nag-drive ng sasakyan pauwi ng bahay.
Parang di niya kaya magmaneho sa nakikitang kalagayan ni Bianca. Ano kayang ginagawa ni Bianca sa park ng ganong oras? Basag ng mommy niya sa katahimikan? Baka totoo ang balita na pick-up girl siya, sagot ng daddy niya. Narinig ko ngayon ng mga amiga ko sagot ng mommy ni Enzo. Huwag kayong mag-isip ng masama tungkol sa kanya. Huwag kayong walang alam. Natahimik naman ang mga magulang ni Enzo sa sinabi niya. Alam na mga ito nang nagtaas siya ng boses, galit siya. Alam niyo ba kung bakit siya naroon? Makikita sana kami, hindi ko siya sinipot. Kasalanan ko at alam niyo, ayaw niyang malaman ng ibang kalagayan niya. Dahil sa akin, bukod sa kahihiyan at ayaw niyang kaawaan siya, baka masira ang buhay ko. Ngayon, anong kasalanan niya? Ano? Anong ibig mong sabihin, anak? Ang mommy niya. Tanghali pa lang nakita na kami, mommy. Nag-text siya sa aming magkita kami doon at di ko siya sinipot. Pinatay kong cellphone kaya't kasalanan kong lahat. Anak, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Okay? Nagkataon lang yun. Sabi ng tatay niya, itinabi ang sasakyan para bigyang daan siyang makapagmukmok. Iyak lang si Enzo ng iyak. Ang puso niya ramdam niya na dadurog. Maling-mali ang ginawa niyang pambabaliwala kay Bianca. Mommy, anong katangahan itong nagawa ko? Ano ang nangyari? Pinuntan siya ng mommy niya sa likod sa kaniyakap. Anak, please, makinig ka sa akin, okay? Ayaw ipaalam ni Bianca sa lahat ang nangyari sa kanya. Umarte ka lang ng normal. Anong gagawin ko, mommy? Relax lang, anak. Mga nagsipasukan na ata sa opisina, 8:00 na ng umaga. Wala na rin ang kanyang lolo. Ang naabutan niya doon ay si Tita Claudia at nagulat to na makita sila. O, saan kayo galing? Akala nila nasa opisina na kayo, tanong nito. Nag-aya kasi tong binata namin na magmo-morning tripping. Alam mo na, di namin magagawa pag may asawa na siya, pagdadahilan ng kanyang ama. Mukhang nga nagka-senti moments pa kayo mag-anak Nag-iyakan pa yata kayo. Kakain ba kayo? Oo, nagugutom na ako sagot ni Florence. O, maupo kayo dyan at ipapalabas ko ng pagkain ninyo. Saka to tumalikod sa kanila. Naupo silang mag-anak. Si Enzo wala pa rin kakibo-kibo. Pagdating ng pagkain, nagpaalam si Tita Claudia na may aayusin na paperwork sa library. Tamilmil siyang kumain. Parang pakiramdam nga niya hindi niya malunok ang pagkain. Walang lasang lahat ng kinakain niya. Kahit mga sabaw ang lasa niya matabang. Hindi po ako papasok, sabi ni Enzo sa mga magulang. Matutulog po ako. Pag-akit niya nakita niyang cellphone. Doon niya to naisipang buksan. Sunod-sunod na messages ni Bianca ang dumating. Halos ang daang call sa messenger. Gigil na gigil siya. Di niya akalaing ganito ang kahinatnan ng katangahan niya. May mga mensahe rin mula kay ni Alexandra at sa lolo niya. Inahanap na siya ng mga to. Pinatay niyang muli ang cellphone saka siya nahiga. Nais niyang isipin isa lamang tong masamang panaginip na hindi to totoo. Magigising din siya. Pinikit ni Enzo ang kanyang mga mata. Gusto niya ikubli ang lahat sa kanyang alaala. Ngunit sa tuwing pipikit siya, mukha ni Bianca ang nakikita niya. Ang nakakaawang itsura nito ang rumirehistro sa kanyang isipan. Hinahabol siya ng bangungot. Tumayo siya at kumuha ng alak katabi ng kanyang mini-ref. Tinungga niya to. Umiyak siya. Ang nararamdaman niyang konsensya umaabot sa kanyang puso. Pinupunit nito ang kanyang damdamin. Durog na durog siya. Ano na lang ang sasabihin niya kay Alexandra? Masyado siyang apektado ng nangyari kay Bianca. Alam ni Enzo kung ano ang naging dahilan. Mabait pa rin to kung tutuusin dahil hindi siya dinamay. Ang sabi pa sa mga pulis, nagpapalamig lang daw at nagtatanggal ng stress doon. Dumadaan daw kasi ito sa depression. Ayaw na nilang makaladkad pa siya sa usaping yun. Naglakad siya pabalik-balik sa kwarto, hawak ang baso ng alak. Malagim ang sinapit ito at di niya ma-imagine anong hirap ang pinagdaanan ng babae. Na nung mga panong sigurong nahihirapan to't nasasaktan, siya ang tinatawag nito. Na nung ginugulpi siguro to't nang hingi ng saklolo, bukang bibig nito ay pangalan niya. Naiinis na siya kasasali ng alak kaya itong bote na ang diretsyo niyang ininuman. Kaya naman yung ubusin Naupo siya sa kanyang kama habang nakatingin siya sa kabuuan ng kanyang kwarto. Di pa nakakapasok si Bianca dito dahil dito pinagbigyan ng kanyang lolo. Bigla umahon ng inis ni Enzo sa matanda. Kung di binigyan ng mali siyang relasyong namamagitan sa kanila ni Alexandra, sila sana ni Bianca ikakasal, baka di napahamak ang babae. On the contrary, siguro iniisip na matanda ang mga maiiwan nito na pinaghirapan sa mahabang panahon. Bibigyan niya ng benefit of the doubt ang matanda. Si Alexandra naman walang kasalanan.
Nakiusap lamang naman siya dito na pumayag sa gusto ng kanyang lolo dahil kung kayamanan ang gusto nito, sana hindi na to pumayag sa kagustuhan ng matanda. Dahil ito ang makikinabang ng lahat, ang may kasalanan ay siya. Bukod kay Bianca, may kasalanan din siya kay Alexandra. Pinakilaman niya to, ang totoo ginahasa niya to. Wala naman tong kaalam-alam sa unang namagitan sa kanilang dalawa. Sa maiksing panahon at magkakasunod na araw, wala siyang ginawa kung hindi magpakasasa sa katawan ng dalaga. Lahat na nangyayari sa buhay niya kasalanan niya. Nang makaramdam si Enzo ng pagkahilo at maubos ang alak na nasa bote, nahiga na siya. Kailangan niyang ipahinga ang utak na may kargang alak upang hindi siya habunin ng bangungo at pagpikit ng kanyang mga mata. Sa kanyang pagkakahiga, mabilis siyang nakakuha ng tulog. Hindi sana totoong lahat. Pahabol ni Enzo na sabi sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone.